Hey, what's up again mga katek? And welcome back again to my channel. This is your service, Ryan Cruzetech. And sa araw na ito mga katek ay meron tayong gagawin na isang video kung paano ba mag-identify ng CKV lines without oscilloscope. So bago po tayo magsimula mga katek ay gusto ko po magpasalamat sa ating mga kaibigan at taga-suporta na walang sawang sumubaybay at tumatangkilik sa ating mga video. So salamat po sa inyong lahat mga katek sa magandang feedback na sa mga nag-comment sa akin. God bless sa inyong lahat. And bali, itong gagawin natin ngayon mga katek ay isang Samsung na 40-inch Curve TV. So napakahirap buksan nito mga katek. Kung makikita niyo itong mga lock sa gilid. Meron nga isa nito na hindi ko nabuksan kaya pinapaliban ko muna. So ngayon kailangan natin gawin to. So nagtry kong buksan kanina, inabot ako ng 3 oras mga katek bago ko nabuksan. Buti naman ay nabuksan natin. So ngayon mga katek, bali ang problema nito mga katek ay sabi ng may-ari, okay naman yung sounds, then na-check ko, okay naman yung backlight. Kaso walang display na makikita doon sa screen. So ganitong problema mga katek, hindi ko na to ipo-force on kasi meron naman akong video doon sa my previous video na how to force on or identify the Tikon board kung good or bad. So bali i-refresh ko lang yun mga katek and simulan na natin to. So yan mga katek, simulan na natin to. Bali meron naman tayong kung paano ito ay i-identify yung mga CKV lines nito mga katek sa isang Tikon board. Tingnan nyo muna yung, kasi may mga label naman na nakalagay dito mga katek tulad nito. Ayan. Yung CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, CKV1, CKV2, CKV3 at CKV4. So yan mga katek, bali ito yun eh. Kadalasan ito yung may mga dot dito na this point. May mga kadalasan sa mga Tikon board merong mga label, pero meron talagang mga Tikon board na walang mga label. So yun ang medyo mahirap mga katek mag-trace nung CKV lines, kasi kadalasan yung mga CKV lines ay nagluluko yung signals na yun. So yun yung kadalasan ang ika-cancel sa mga lead panel. So yan mga katek, kung mapansin nyo, kung bilangin natin to 2, 4, 6, 8, 10, bali 10 na test point. So yan, ito yung label nya 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 10 pala mga katek. So ayan mga katek, bali ang problema nito mga katek, okay yung backlight, okay yung sounds nya, kaso lang walang display. So ang ginawa ko dito mga katek, ipo-force on ko sana, kaso hindi ko lang ipo-force on kasi meron akong nadaanan dito dati na ganitong problema. Napoprotect itong Tikon board kapag mayroong problema doon sa mga CKV lines, doon sa mga signal lines. So ngayon mga katek, ang ginawa ko, kahit nanghang ako dito tapos tinignan ko yung display, wala pa rin HBN na lumalabas ito na 12 volts. Ito yung nagsusupply dito sa ating DC to DC IC. So yan mga katek, then hinang ko rin to, binalik ko to, tapos naghang ako dito, wala pa rin tayong makikita ang display kasi walang mga BGH, B-on voltage, at saka yung BGL, HBDD at ABDD at saka BSS, wala yung mga voltahe na yung mga katek. So talagang nagpo-protect itong ating Tikon board. So bali, hinanghang ako ang dalawa ito, yung itong dalawang ribbon, hinang ko yun, kaso wala pa rin siyang HBN at saka nakaprotect pa rin siya. Kasi kung nakita nyo yung previous video ko mga katek, yung Hanabishi, itong Tikon na to, meron siyang dinidetect na signal lines or feedback dito sa ating panel, na kapag wala siyang nakitang problema,
ipapa-oscillate niya itong buong T-con board. Kaso nito, pinoprotect na kasi merong problema doon sa mga signal lines. Kasi itong regulator na ito mga katek, ito. Ayan, ito yung nagdadala, ito yung regulator sa ating HBA na 12 volts. And meron siyang feedback or kick dito nang galing sa DC to DC IC. Na ito yung nagsisense or nagbibigay ng feedback dito kung papaanda rin ba yung HBN at papaanda rin niya itong whole unit ng T-con board. So, yan mga katek, kasi itong makadalasan pag dalawa yung DC to DC IC niya ng ating T-con board, ito masilan to eh. Pag may problema na detect to sa ating panel ay magpo-protect ito mga katek. Yan mga katek, dalawa tong DC to DC IC niya. Bali ito yung nadadala sa BGH at saka BGL or B-on or B-off. At ito yung nagdadala sa ating HBDD at EBDD. Yan mga katek. So, bali ang ginawa ko dito mga katek, hindi ko na ipapakita kasi matatagalan tayo. So ngayon, bali nagtry ako ng block dito mga katek. Kung matitrace nyo itong CKB lines dito, ito yung CKB lines mga katek, yung CKB B1 hanggang sa CKB B4 mga katek, itong walo na to, kasi walang, yung isa ay nasa feedback yun, at saka yung pang last, ito yung STBP. Bali ang iba-block natin dito mga katek, ito yung mga CKB lines lamang. So mas ito mga katek, kailangan talaga nating ma-identify o matitrace natin yung mga CKB lines, kasi merong mga panel na masisilan. Kapag nagkamali tayo ng tape doon, may posibilidad na masisira yung panel. Pero hindi naman lahat, pero merong kadalasan, meron bibihira lang, pero meron talaga mga panel na medyo masilan mga katek. So bali tanggalin muna natin ito mga katek para makita nyo yung mga na nilagyan ko ng label, yung mga pins na kailangang i-block, yung mga CKB lines. Mga katek, ito yung mga CKB lines mga katek. Kung magbilang tayo dito, magbilang tayo hanggang 16, at yung pang 16 pins mga katek, yun ang CKB1, at mula sa 16 magbilang tayo ng 8 pin, yun ang mga CKB lines or signals mga katek. And magkadugtong yan dito sa kabila, magkadugtong yan. So bali mga katek, nagtry ako dito kasi pag pinander natin to, ito lang yung, kung makita nyo itong lead na to, ito lang ang umiilaw. Kasi kapag normal to, pati itong lead na to, itong pangalawang lead, mag-iilaw din to kapag normal yung ating panel at saka itong T-con. So ngayon, nung chinek ko, ito lang ang umiilaw mga katek. So gusto nyo bang ipakita ko sa inyo mga katek? Yan, bali itong ginawa ko nito mga katek ay itong explanation ko ay base lamang sa aking opinion ko lang, at base lang sa kung anong laman ng aking utak, kasi hindi naman po ako nakapag-attend ng mga seminar. So nabibase lang po ako sa aking experience bilang isang technician mga katek. So tingnan nyo ito mga katek, test natin to. Yan, plug natin to. Yan. So kung makita nyo mga katek, isa lang umiilaw. So it means kahit wala na itong dalawang ribbon na hang na natin, wala siyang na-sense na feedback doon sa ating panel, kaya nagpo-protect pa rin siya. Kasi pag normal to, pati itong ilaw na to, ay itong lead na to, mag-iilaw yan. So bali unplug muna natin mga katek. So yan mga katek, bali ito, nagbilang ako ng 16 pins. Yan, 16 pins dito. Tapos nagbilang ako ng from 16 pins, nagbilang ako ng 8 pins. Yun ang mga CKB lines.
tapos nilagyan ko ito ng tape mga katek. Tapos tinest ko, wala pa ring display na makikita sa ating panel at wala pa rin yung HBN dito. May video umaangat yung 12 volts kaso biglang namamatay rin. So it means may problema. May problema pa rin. Baka hindi dito ang problema mga katek, dito sa kabila. So kung makikita nyo mga katek, yung nilagay ko na tape dito, ayan. Ito naman yung kabilang CKB lines. Yan, bali nagbilang ako mula dito mga katek ng 16 pins at nagbilang ako ulit ng from 16, nagbilang ko ng 8 pins at doon natin nilagyan ng tape mga katek. Ayan, makikita nyo yung tape mga katek. Bali yung tinakpan ko dito yung 8 pins. So ngayon mga katek, babalik na natin to tapos mag-check tayo. So balik tayo mga katek. Bali naibalik ko na itong dalawang ribbon mga katek, yung left and right. So ayan sa mga katek, dito yung tape na ilagay natin ito sa ating left side na ribbon. So tingnan nyo mga katek, tingnan nyo itong lead na to, ayan, mag-iilaw yan kapag normal na yung ating panel. So plug natin mga katek. O ayun mga katek, umiilaw na yung ating lead. So it means naging normal na yung ating panel at saka itong T-con board mga katek. At tingnan natin sa ating screen ngayon. Ayun oh. Wow! Bali salamin to mga katek, yan salamin yan. So yun mga katek, kung makikita nyo mga katek, back to normal na yung ating panel. And for sure mga katek, kumpleto na rin yung mga voltahe dun sa ating T-con board nito. So yan mga katek. So yan mga katek, gagamitan natin ang flash drive mga katek para hindi tayo mag-copyright. So yan, dito tayo tingin sa ating mirror. Mag-play tayo ngayon. So ayan siya mga katek. Asan ba yung volume dito? Lagyan natin ng volume. So ayan mga katek, back to normal na itong ating Samsung. So ngayon mga katek, i-close muna natin ito mga katek. So ayan, so bago po natin isara yung unit mga katek, ay gusto ko munang batiin yung ating mga bagong kaibigan, mga bagong subscribers na lagi sumusuporta sa ating channel. Yan, sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa iyo, Celso Asilo from Audio Video Electronics, Corelia, Davao del Norte. Shoutout sa iyo, Garcia PTV Vlog. Harold Dolinguez from Bohol, na nakatira na ngayon sa Taytay Rizal. Shoutout sa iyo bro. Rudy Calma from Cultic, Guagua, Pampanga. Shoutout. Russell Raquinio from Camias, Quezon City. Shoutout. RG Tech, shoutout. Amador Balonso, Ador Lab Electronics, shoutout. AG Technician, Occidental Mindoro, shoutout. Don Julius, shoutout sa iyo bro. Peter Villamayor, shoutout. Freddy Nodalo, shoutout. Jos Electronics, bagong kaibigan ko at may channel din to. Sana supportahan natin. Shoutout sa iyo idol. At sa acting master na si Bong Electronics. Shoutout sa iyo sir. Ito ay may channel rin ito si Bong Electronics. Sana supportahan natin mga katek. And Karaoke Repairman from Davao de Oro. Shoutout. Rini Fernandez, shoutout. Isidoro Picardal, shoutout sa iyo bro. And
lulubusin ko na to mga katek kasi parang nagtatampo na yung ating mga kagrupo doon sa electronics technician kasi hindi ko sila na shout out isa-isa. Yung video lang na hiniram ko kay Master Moja Juice yung aking pinapla sa screen. So ngayon iisahin natin sila para naman makabawi tayo. Ayan, sa mabilisang shout out lang to mga katek sa aking mga kagrupo. Ayan, shout out sa iyo, Tistan TV, Tricks and Fix Repair, Arctic, Alex Bautista, Elboy Rodriguez, Dave Electronics Repair, Configure 23, West Jujotech, Joy Masoy TV, Marco Francis 713 Mix Vlog, Makoy Tech PH, Edwin Tech, Badong Abweg, Nards TV, Noel Tech, Juju Tech, GNB Tech Electronics, Sansigo Electronics, Basic Bob, Amianan Tech, PDS Electronics, GDL Electronics, Jue Tech, Giovanni B, EdTech PH, Dan Lial, Juan Dilasag, Leboy Technician, Protech Electronics, at sa ating master na si Moja Juice Techniques. So shout out sa inyong lahat mga katek. Continue tayo sa ating video ngayon. So yung mga katek, bali na isara na natin na itong unit nito mga katek. Nabubulol ako. Ayan. So sana sa susunod na video natin mga katek ay ituturo ko sa inyo kung paano magbukas ng mga curve TV kasi sobrang hirap talaga. Ayan. At sana ay may natutunan kayo sa ating video sa araw nito mga katek. Salamat po sa panonood at pagsubaybay sa ating channel. Thank you so much.